Mga kapuso, doble ingat po sa bagong modus ng pang-hold up na nabuko ng pulisya sa Mandaluyong. Ang sasakyan ng bibiktimahin sadyang babanggay ng motorsiklo ng sospek at doon isasagawa ang krimen. Nagbabalik si Trisha Zafra. Sa presinto ng Mandaluyong Pulis ang bagsak ng 24 anyos na si Richard Carino matapos mahuli sa akto umanong nang hold up ng isang SUV sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Nakuha sa kanya ang isang kalibre 38 baril at 6 na bala. Nakatakas naman ang kasabwat niyang si alias Ryan. Ayon sa mga pulis, bilangga raw ng motorsiklo ni Carino ang likod ng SUV. Ang kailangan daw malaman ng publiko, bahagi yan ng bagong modus ng pang-hold up. Lumabas tong driver para tignan nga yung bumangga sa kanila. Then tinutukan na siya, nag-ano sa ng hold up. Then buti na lang nandun yung mga mobile patrols natin. Todo tanggi sa alegasyon si Carino, pero di lang para sa hold-upan sangkot ang dalawa. Mula sa Mandaluyong Pulis, dinala sa Manila Police Headquarters si Carino. Siya rin pala ang itinuturong bumaril at nakapatay kay Maverick Querer na kalugar niya sa Santa Ana, Maynila nitong Hunyo 1. Si alias Ryan daw ang nagsilbing lookout noon ni Carino. Nasaksihan pa umano ng kinakasama ng biktima ang pamamaril. Bagamat tumanggi itong magsalita sa media sa takot na balikan ni alias Ryan, sinabi niyang masakit sa kanya at dalawa nilang anak ang nangyari kay Querer. Lalo't ngayong Sabado sana sila ikakasal sa simbahan. Inamin naman ni Carino ang krimeng pagpatay, pero yan ay dahil magkaaway daw ang kani-kanilang grupo. Ako nga po yung pumatay, kaya ako nagawa yun eh. Pinagbabalakan talaga ako eh. Kumuha siya ng bote, pinagtanggol ko lang sarili ko eh. Nakatakdang sampahan ng reklamong murder si Carino sa Maynila. Robbery hold-up, illegal possession of firearms, paglabag sa gun ban at concealing of true name naman ang haharapin niya sa Mandaluyong. Patuloy namang tinutugis ng mga pulis si alias Ryan. Trisha Zafra, GMA News.